Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ipapaalam ko po sa inyo ang maaari po nating mabuong English sentence gamit naman po itong base form of the verb plus definite article plus noun. Okay? So, ipapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga po itong pattern na ito at kung bakit kailangan nyo pong matandaan. Okay po? So, umpisa na po natin. Magbigay na po ako agad ng halimbawa. Okay, so ito po ang ating halimbawa. Ang una nyo po munang pagpipilian ay simula isarado mo hanggang dito sa bilhin mo. Pipili lang kayo ng isa dyan. Tapos isusunod nyo po itong ang. Tapos pagkatapos nyo sa ang, isusunod nyo po itong kabilang listahan na simula gripo hanggang aparador. Pipili lang kayo ng isa dyan. At makakabuo na po tayo ng English sentence na may base form of the verb, definite article, at noun. So ito po ang aking halimbawa. Isarado mo ang gripo. Isarado mo ang gripo. Close the faucet. Close the faucet. Okay? So, yan po yung maaari po nating gawin gamit ang base form of the verb, definite article, plus noun. Isa pa. Paltan mo ang gripo. Replace the faucet. Ganun naman po. So, kung mapapansin nyo, ang nabubuo po nating English sentence pag nagamit po tayo ng base form of the verb na may kasunod na definite article tapos sinundan ng noun ay nakakapag-utos po tayo. Okay? So, pag sinabing base form of the verb, ito po yung tinutukoy ko. Itong isarado, buksan, ayusin, paltan o palitan, linisin, pintahan, bilhin. Na dapat po i-spelling nyo ito na naka-original na spelling o naka-base form. Pag sinabing naka-base form, original na spelling po noong salitang isarado ang dapat nyong gamitin. So pag tinranslate ko ang isarado na naka-base form, close po ang ibibigay ng dictionary. So tingnan nyo po sa dictionary yung salitang close. Okay, kung sino yung main na salita po doon, yung pinaka malaki po ang font, yun na po yung original na spelling niya o forma niya. At makikita nyo, pag hinanap nyo yung C-L-O-S-E, ito pong close na ito ang ibibigay sa inyo ng dictionary na sinasabing ito yung base form o original na spelling para sa close. Hindi po itong C-L-O-S-E-D, hindi po, kundi itong nasa unahan. Kaya yan po ang ginamit ko. Okay? Itong buksan, pag hinanap nyo sa dictionary, yung base form niya, open. Yan ang ibibigay sa inyong spelling, O-P-E-N. Pag ayusin, itong fix, F-I-X. So, yun po ang ibig kong sabihin. Na kung gusto nyo pong gamitin itong ating pattern ngayon, dapat po yung verb nyo ay naka-base form, naka-original na spelling. Okay? Tapos, kung mapapansin nyo, sa Tagalog, meron po tayong mo. Sa English po yan po ay you. Pero sa English po, maaari pong hindi na natin i-translate yan sa English, itong mo. Kasi po, may batas po sa English, basta pag nag-uutos ka, automatic alam na po noong tao na siya ang inyong inuutusan. Kasi nakaharap ka sa kanya at siya yung inyong kinakausap. Pero sa Tagalog po kasi, kailangan pa natin idagdag itong mo para lang malaman ng tao na siya yung inuutusan. Okay? So, kaya hindi po natin tinranslate itong mo sa English kasi tayo ay nag-uutos. Okay po? So, kaya ang nasa unahan po ng ating sentence na salita ay ito po agad na verb, hindi na po yung you. Okay po? Yun po ang dahilan. So, dito naman tayo sa kasunod. Itong da o ang, yan po yung definite article. Ang sinasabi naman po nito, pag gumamit ka ng da, ay sinasabi mo na yung itinuturo po nating bagay gamit ang da o ang, ay alam rin po noong kausap nyo. Isarado mo ang gripo. Pag sinabi kong ang gripo, alam na agad nung kausap natin, yung gripong tinutukoy mo, alam ko yun. Kasi gumamit nga po tayo ng ang. Pag gumamit tayo ng ang o da,
sinasabi natin na alam mo rin yun, yung bagay na tinutukoy ko. Okay? So, yun po ang ibig sabihin nitong da o ang, na ang uri po niya ay definite article. Kapag pag-aaralan nyo po sa English grammar. Okay? Ngayon po, kung mapapansin nyo, gumamit ako ng faucet, bintana, door, gate, closet. Yan naman po ay pinangalanan ko naman po yung mga bagay. At pag tayo ay nagpapangalan po ng bagay, ang tawag naman po doon ay noun. Noun po kasi, ang tawag po dyan ay pangalan. Nagbibigay tayo ng ngalan. Maaari sa tao, bagay, at iba pa. Okay? So, dito nagbigay po tayo ng pangalan o ngalan sa bagay. So, ito po, kaya ang uri po nito ay noun. Pinangalanan po natin. So, ito pong isarado o close, yan po ay verb. Yan yung action na gusto mong ipagawa. So, yun po ang ibig sabihin ng verb. Action na gusto mong ipagawa. Okay? Tapos yung da, yan yung tagaturo noong bagay na sinasabi mo na alam mo rin yun. Tapos yung bagay mismo, yan yung noun. Pinangalanan po natin. Pinangalanan natin yung bagay bilang gripo, bilang window, pinto, gate, aparador. Okay po? So, sana po makikitandaan po itong ating leksyon ngayon. Kasi, isipin nyo, pwede na po kayo makapag-utos gamit lang po itong base form of the verb plus definite article plus noun. Okay po? Sana pag-aralan nyo ng mahusay para makapag-utos na rin po kayo sa madaling pamaraan. At maraming salamat nga rin pala po sa mga nag-share ng ating video. Napakalaking tulong po yan para sa ating channel. Maraming salamat po.